Hello guys! Welcome back to my channel at isang educational video ang gagawin natin ngayon. What makes a wonderful investment? No? At bakit natin kailangan maintindihan ang return on asset? Marami po nagkakamali no, sa mga nag-uumpisa na investor no, na pag sinusundan nila si Warren Buffett, tsaka yung value investing, akala nila ang unang criteria dapat cheap at first glance, no? Ano ba PE ratio, anong price to book ratio, yung mga ganon. Mali po, hindi po yun ang unang tinitingnan ni Warren Buffett. Ang unang criteria na titingnan mo, hindi mo na cheap. Is it a wonderful company? Kasi kahit gaano po ka-cheap yan, kung hindi maganda yung kumpanya, pass po tayo dyan. At yun ang ituturo po natin ngayon. Marami pong metric na pwedeng gamitin para masabi ko ang isang kumpanya ay maganda. Ang focus po natin ngayon, no, na gusto ko po i-share sa inyo ay yung tinatawag na return on asset. Magkano ang kinikita sa asset na hawak ng kumpanya. Okay? So para ma-drive ko po yung point na gusto kong ituro, exaggerated ang example. Hindi po ito accurate ha. Loosely based lang sa real life para mas maintindihan po ninyo, no? Ayan. So parang may pagko-compare kayo, mas may imagine po ninyo. Pero hindi po ito accurate. Exaggerated example lang po, no? So let's imagine po, no? Loosely based on real life din, no? Kasi sa amin may malapit na Mercury tsaka National Bookstore. Parehas yung location nila, magkatapat lang po sila. So, pwede po nating sabihin no na on per square meter, parehas lang ang per square meter na presyo kasi magkapit-bahay sila. Kung 1 million ang per square meter, di 1 million parehas lang yun eh, no? Ayan, no? And we assume na parehas na owned nila yung land. Owned ni Mercury yung lupa, owned ni National Bookstore yung lupa. At i-exaggerate ko po yung numbers to prove a point para maituro ko po sa inyo ang kagandahan ng return on asset, no? Ayan. So, for the sake of conversation of this example, assume natin na si Mercury Drug 150 square meter lang, no? Ang kanyang lote, no? Ang tinatayo ng kanilang negosyo, maliit lang, 150 square meter. Si National Bookstore naman 4 times bigger, 600 square meter, malaki. Malaki talaga, no? Ibig sabihin 4 times bigger si National Bookstore kaysa kay Mercury Drug. Pero ito po ang problema. May challenges po kay National Bookstore kasi ang focus in National Bookstore is school and office supply. Ang problema po kasi dito, no, disrupted na po ito ng online shopping, eh, no? Ang mga tao po sa online na lang bumibili sa Shopee and Lazada. Kay office ka man yan, kay estudyante ka, halos wala na pong bumibili sa ano eh. Pupunta ka pa ng bookstore, eh, lalayo ka pa eh. Yung pag umorder ka sa Shopee, hahatid na lang sa bahay mo, eh, notebook lang naman yun o libro, madami na po, no? Kaya pag pumasok ka sa National Bookstore, no, marami pang branches, no? Masasabi natin, kokonti na lang ang tao, no? At minsan, mas marami pa empleyado kaysa customer. At minsan, pwede ka pa makipagtakbuhan sa loob, eh, no? Dito sa hypothetical example ito, pwede kang makipaghabulan sa loob sa sobrang walang tao, no? And I think, no, I feel for this example, no, swerte na yung branch na to kung nakaka 100,000 na profit, ha. Profit ito a month or about 1.2 million a year. Maliit, wala talaga masyadong tao, tas ang laki-laki pa nung lote. Again, exaggerated ito for illustration purposes only. Ngayon, pupunta naman tayo sa Mercury Drug, no? So, katapat naman niya, Mercury Drug, ang liit-liit ng lote, no? Pero pag pumunta ka naman doon, nakakabuisit kasi sa sobrang haba ng pila, sa sobrang dami ng bumibili ng gamot, mag-aantay ka 15 to 30 minutes para makabili ka ng gamot. Ang daming tao. Tapos may grocery pa sila doon na 24/7 bukas na marami bumibili kasi nga bukas ng 24/7, no? Parang ano eh, parang 7-Eleven pero makatarungan ng presyo, hindi kasing mahal ng convenience store. So, let's assume, no, for the sake of conversation na mahina na kung 1,000,000 ang kita nito sa isang buwan. Tingin natin mas malaki pa sa 1,000,000 eh. Or 12 million a year ang kinikita nitong Mercury Drug na to sa dami ng customer po niya. And we feel they can do so much better. Again, this is just for illustration purposes. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, sino sa dalawang kumpanya na to ang mas maganda? Sino ang mas wonderful? Si National Bookstore na 4 times ang asset niya. 4 times ang lupain niya kaysa kay Mercury. Pero si National Bookstore, no? Eh, grabe po.
ang profit po niya halos wala, ang nipis-nipis, halos negligible, no? Kahit hindi na po natin i-compute ang ROA. Si Mercury naman, on the other hand, ang liit-liit ng asset niya. Pinagkasya niya sa 150 square meter pero ang lakas naman niyang kumita, no? So sino ang mas wonderful sa dalawa? At sino sa dalawa ang lousy? Maliwanag po ba? Ayan. Ngayon, what if National Bookstore were a stock? Kung stock ito na pwede natin bilhin bukas, syempre hindi sila stock for illustration purposes. Now, what if publicly traded company to stock siya? At what if mura siya? Ang PE ratio niya 5 is cheap, no? Oh, pero walang closure, walang liquidation na mangyayari ha. Ngayon, gaano katagal ang aantay ni National Bookstore sa pad 100,000 nakita niya isang buwan? Gaano katagal bago siya makapag-ipon ng 300 million pipili ng another lupa na na 600 square meter? Almost eternity. Halos hindi na po mag-grow ang company na to sa liit ng kita niya. Tapos sa laki ng iipunin niya para makatayo ng another branch, halos hindi na po mag-grow po ito. This is terrible growth, no? Ngayon, on the other hand, kung stock si Mercury, no? At nagte-trade siya, sabihin mo na mahal si Mercury Drug, sabihin mo na ang PE ratio niya 20, 25, 30. Sabihin natin sa unang tingin, ang mahal PE 25, 30, ang mahal naman yan. Pero imagine this, no? Sa sobrang lakas nilang kumita sa maliit na lote, saglit lang makakabili na naman sila ng isang lote, saglit lang makakapag-expand na sila. So yung growth po nito magiging phenomenal. At in 20 o 30 years, wala po kakain po ng alikabok ang National Bookstore. Iiwan po ito. Iiwan siya ng Mercury Drug. Yun po ang power ng return on asset. Kapag kaya mong kumita ng pagkarami-raming pera sa maliit na asset, yun ang mas maganda na kumpanya. Talagang mas mabilis kang mag-grow at iiwan mo yung lahat kahit mukhang mas mura po sila, no? So what it means, investor, ang return on asset kasi, ganito po siya. Ma-imagine po ninyo, no? Parang tayong investor, pinagkatiwala natin sa management, sa CEO, o sino man nag-manage ng kumpanya, yung asset ng kumpanya, kasi tayo lahat ng investor, tayo ang may-ari ng asset, di ba? So ibig sabihin, yung management, kailangan nagtatrabaho sila. Talagang ginagalingan nila para palakihin yung kita. For every peso na asset na meron tayo, hindi pwedeng nilalangaw yung asset, no? So, dapat yung return po niyan at least average. Hindi po pwedeng lousy. Hindi pwedeng lousy, no? Kasi yung ROE, it measure how efficient yung paggamit ng asset. Yung asset, paano niya na-turn into profits, no? Ang good ROA, ibig sabihin maganda yung management, maganda yung company. Pag mababa ang ROA, ano ibig sabihin? Yung management maaari hindi effective or hindi efficient, hindi magaling. Ang management maaring matigas ang ulo or susyunga-syunga. Maaring ganon. Or maaring din yung negosyo, wala na talagang pag-asa yung negosyo kasi nag-disrupt na, talagang wala na. Kailangan ng i-turn around or kailangan ng palitan yung negosyo. Nangyayari po yan. Marami pong kumpanya kapag hindi na maganda ang business, yung business nila, pinapalitan nila eh. Pinapalitan nila kasi sayang yung asset eh, no? Yun, no? Kasi kung hindi masasayang yung asset, biruin mo yung 600 square meter mo, no? Nilalangaw, sayang, wasted, no? Ayun, dapat baguhin mo lang. Kung ipaupa mo na lang yung lupa mo, baka mas maganda pa yung kinita mo. Yun ang ibig natin sabihin, no? And growth could be slow or negative. Baka hindi pa mag-grow to, baka mag-decline pa. So, ang ibig sabihin pa ng low na return on asset, it's a signal baka bad yung management or bad yung business. Yung kabaliktaran naman kapag mataas yung return on asset, maaring yung management magaling talaga, effective, efficient, may malasakit. Ayun. Ibig sabihin yung management talagang kinokontrol yung expenses, no? Yung operation talaga gusto niya talaga yung operation tight na tight, walang nasasayang na piso. Ganon, no? At yung negosyo maganda, talagang napaka-profitable, talagang dinudubog ng tao yung negosyo. Yung asset na i-utilize talaga ng mabuti. At talagang nandun yung potential na mag-grow ng mabilis. And ito, pag mataas ang ROA, this is an indication na wonderful yung company at worthwhile siyang mag-invest kahit na mukhang mahal siya in the meantime. Kaya sinasabi po ni Charlie Munger, buy wonderful company, no?
at average prices, parang gano'n, no? Or at good prices, no? Wag mo nang habulin yung cheap, basta wonderful, fight na yan, yung ibig niyan sabihin, no? So how do we spot good versus bad ROA companies, no? Una, kailangan tingnan mo yung history niya ng multi-years, 5 years, 10 years, no? Dapat consistent na ang magandang value talaga nito, yung return on asset, 10% pataas. Meron po sa Morningstar, tingnan niyo po, may data po doon. Ang magandang number po talaga, 10% pataas ang maganda. Tapos, i-compare mo rin yung return on asset niya with yung mga kaparehas niya na business. Kung grocery ang tinitingnan mo, i-compare mo siya sa grocery. Dapat lamang siya sa iba, ganon. Ibig sabihin, no, kung halimbawa grocery sa grocery, no, kung itong grocery na to, mas mataas yung ROI niya doon sa ibang grocery, ibig sabihin, mas magaling ang management niyan. Talagang mas mahusay mag-control ng expenses po yan. Mas mahusay talaga mag-turn ng profit, no? Ayan. At beware of companies with low or declining ROE. Pag nakita mo talaga sa sa history niya na mababa or nagde-decline, red flag na po 'yon, no? Ayan. So talagang ang importante dito yung management cost control and asset utilization strategy. Talagang pag binasa mo yung annual report, sinasabi nila paano nila gagalingan yung paggamit ng ROA asset, no? Remember, high ROA ay steady growth po yan. Maganda ang potential sa future. Pag mababa naman ang ROA ay wala na pong patutunguhan po yan, no? So mag-iingat po kayo pag ganon. So in summary po, value investing, kailangan talaga tinitingnan natin ang ROA. Wag lang basta bili-bili, no? Na mura, cheap, mababa ng PE ratio, grabe, ito na yun, ito na yun. Wag ganon, no? Buy wonderful company, strong, consistent ROA. Long-term investing works when you pick stocks built for long term. Pag mataas po ang ROI ng company, yan po ang mga pang long term. Kasi talagang yan, pang matagalan po yan. Mag-grow po yan ng pang matagalan. Focus on quality and efficiency. Wag lang pong cheap, no? That's the key to lasting returns. At hanggang na lang ang daldalan natin ngayon, no? Like, subscribe, share, at comment po kayo sa baba. Sana may natutunan po kayo, no? To God be the glory sa inyo. Happy investing. God bless. Bye-bye.